Curious ka ba? Kung ikaw ay isang curious breeder ay para sa iyo po ang channel na ito. Isang mapagpalang hapon po. At sa hapon pong ito ay pag-usapan natin ang patungkol sa chromosome, gene at allele. Ano nga ba ito? Kung ikaw ay isang bagong lovebird breeder ay siguradong narinig mo na mga salitang ito. Split, ang carrier, ang recessive, at ang salitang mutation. Pero alam mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit kaya blue ang lalabas na inakay kahit green ang dalawang magulang? Ang sagot ay nasa genetics. At sa video na ito, papaliwanag ko sa inyo ang tatlong pinakamahalagang salita sa lovebird genetics, ang chromosome, ang gene, at ang allele sa pinakasimple at pinaka-relatable na paraan. Kaya tara na, simulan na natin. Bago tayo mag-breed ng lovebirds, hindi lang natin kailangang malaman ang tamang diet o cage setup. Kailangan din nating maunawaan ang genetics dahil ito ang magbibigay sa atin ng kakayahang ma-predict kung anong kulay ang lalabas sa ating mga pinaproject. At hindi kailangang maging scientist para maintindihan natin ito. Simulan natin sa chromosomes. Ano ba ito? Isipin mo ang iyong katawan bilang isang malaking library. At sa loob ng library na iyon, may mga libro, hindi po ba? At ang mga librong iyon ang ating mga chromosomes. Ang chromosome ay isang mahabang thread ng DNA na nakarolyo ng maayos sa loob ng bawat cell ng iyong katawan o sa kasong ito sa loob ng bawat cell ng ating lovebird. Ngayon, ang lovebird ay mayroong 52 chromosomes o 26 pairs. Bakit po pairs? Dahil ang isa ay galing sa ama at ang isa ay galing naman sa ina. Kaya po laging merong dalawa. Parang dalawang kopya ng parehong libro. At ito ay mahalaga dahil mamaya po makikita natin kung bakit ang pagkakaroon ng dalawang kopya ay napakalaga pagdating sa mutations at kulay ng ating mga lovebirds. Ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang gene. Kung ang chromosomes ay isang libro, sabi natin kanina, ang gene naman ay isang kabanata sa loob ng librong iyon. Ang gene ay isang specific na segment ng DNA na nagtataglay ng instruction para sa isang particular na katangian tulad ng kulay ng balahibo, hugis ng tuka, o kulay ng mata. Halimbawa po, may isang gene na nagkokontrol ng kulay ng balahibo ng ating lovebird. Meron ding gene para sa green, merong gene para sa blue, at marami pang iba. At tulad ng isang libro na may maraming kabanata, ang isang chromosome ay may libo-libong genes sa loob nito. Kaya ang isang lovebird ay merong napakaraming genes na nagtatakda ng lahat ng katangian nito, mula ulo hanggang buntot. Bago tayo pumunta sa allele, ay meron pa pong dalawang termino na dapat nating malaman. Ang locus at ang loci. Ang locus po ay ang eksaktong lokasyon ng isang gene sa chromosome. Gamit pa rin natin ang ating analogy. Kung ang gene ay isang kabanata, ang locus naman po ay ang page number ng kabanatang iyon. Lagi po itong nasa parehong lugar sa chromosome ng lahat ng lovebirds. Kaya laging alam ng ating katawan kung saan hahanapin ang bawat gene. At ang loci, ito ay simpleng plural form ng locus. Ibig sabihin, maraming locations. 2 loci, 3 loci,
and so on. Kaya tandaan nyo po ito mga ka-curious breeder, lalong-lalo na po yung mga bagong pumapasok sa larangan ng pag-iibon, ang locus at loci, dahil madalas itong lumabas kapag pinag-uusapan ang mutation. At ito na ang pinakamahalagang salita sa ating video ngayon, ang alil. Kung ang gene ay isang kabanata, ang alil ay ang nilalaman ng kabanatang iyon. Ito ay ang uri o anyo o version ng gene. Halimbawa po, sa gene na nagkokontrol ng kulay ng balahibo, meron pong dalawang posibleng version o alil, ang green allele at ang blue allele. Parehong nasa parehong locus o parehong kabanata pero magkaibang nilalaman. Ngayon, kung natatandaan nyo kanina, ang sabi ko, ang chromosomes ay pairs. Isa mula sa ama at isa mula sa ina. Ibig sabihin, ang bawat lovebird po ay may dalawang allele per gene. Isa mula sa ama at isa nga ay mula sa ina. Kaya ano po ang mangyayari kapag magkaiba ang dalawang allele? Halimbawa po, green allele mula sa ama at blue allele mula sa ina. Dito na po pumapasok ang konsepto ng dominant at recessive. Ang blue po na allele ay recessive sa green. Ibig sabihin ay green po ang ma-express o makikita sa ibon. Ang blue allele ay nakatago ito, no? Hindi nakikita pero nandoon pa rin. Ang lovebird po na ito ay tinatawag nating split sa blue. Green po ang kanyang itsura sa labas pero meron pong nakatagong blue allele sa loob. At ito po ang dahilan kung bakit minsan kahit green ang dalawang magulang, blue ang lalabas ng mga inakay dahil pareho po silang split sa blue. Yung pong mga magulang ay split sa blue at nagkataon na parehong blue allele ang naipasa sa inakay. Ngayon po ay i-recap natin yung ating napag-usapan. Ang chromosome po ay parang libro. Ito po ay naglalaman ng lahat ng genetic information ng ating lovebird. At ang lovebird po ay meron pong 52 chromosomes o 26 pairs. Ang gene naman po ay parang kabanata. Ito po yung specific na instruction para sa isang katangian ng ibon. At ang locus naman po ay ang page number. Ito naman yung eksaktong lokasyon ng gene sa chromosomes. At ang allele ay ang nilalaman ng kabanata. Ito po yung version ng gene. At bawat lovebird po ay may dalawang allele per gene. Isa mula sa ama at isa mula sa ina. Kapag dominant ang isang allele, yun po ang makikita sa labas. At kapag recessive naman ay nakatago po. Pero pwede niyang maipasa sa mga susunod na henerasyon. O ayan, mukhang hindi naman ganun kahirap mga ka-curious breeder, hindi po ba? Kung meron po kayong tanong ay i-comment nyo na lamang po sa comment section. At kung meron po kayong topic na nais na talakayin ay ilagay nyo na rin po sa comment section. At gagawan ko po ng content kung meron po akong pagkakataon. Kung na-enjoy nyo po ang video na ito ay huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe at share nyo na rin po ang video na ito para matuto rin po yung mga bagong breeder na pumapasok sa larangan ng pag-iibon. Hanggang dito na lamang po. God bless.